Gusto nyo ba sunugin din natin yung bahay nila? Mga kababayan, kapag may sakuna, tulad ng sunog, ang unang inaasahan ng tao ay tulong mula sa gobyerno. May mga ilang individual, kahit hindi nasunugan, gustong masunugan. Pero paano kung may mga taong sumasabay lang sa trahedya, nakikihati sa ayuda kahit hindi sila ang totoong biktima? Nalulungkot ako kasi bakit? Una, hirap na ang syudad natin. Problema sa iba, dinodoble. Ngayong video, pag-uusapan natin kung bakit nagalit ng husto si Yorme at kung paano niya tinitiyak na ang tulong ay mapupunta lang sa totoong biktima. Yung hindi nasunugan, bigyan din natin. Mga kababayan, panoorin natin ang mismong pahayag ni Yorme sa gitna ng trahedya. Makikita nyo dito na hindi lang siya basta nagagalit. May dahilan at prinsipyo sa bawat salita niya. Hindi ka naman nasunugan, nakikisunog ka. Kagabi pa ako hindi mapakali dahil sa laki ng bilang ng pamilyang nasunugan. Kaya lamang, may mga ilang individual, kahit hindi nasunugan, gustong masunugan. Tama ba? Gusto nyo ba sunugin din natin yung bahay nila? Nalulungkot ako kasi bakit? Una, hirap na ang syudad natin. Ako naman, talagang pinipilit kong sinupin yung pananalapi ng pamahalang lungsod. In fact, nilakihan ko nga para makabuelta kagad ang tao, makabili kagad ng gamit. Ang problema sa iba, dinodoble. Tama ba? Kita nyo, kayo mismo nakakalam. Ako, payo ko lang simple. Ako sino ba may waray ba dito? May waray? Sabi ng nanay ko, alam niyo yung gaba? Alam yung gaba? Pag nagsamantala ka, may gaba yan. Tama ba? Ako, katwiran ko, hindi ko na may pagdadamot yan. Bagamat tayo gipit, ginagawa ko ng paraan para tayo makatawid. Nakita nyo, DSWD. Meron tayong chicha. Kagabi, wala pang tulog yung inyong direktor na si J. De La Puente at saka yung mga social worker natin. Diba, kagabi nyo pa sila kasama. Kaninang umaga, kaninang tanghali, luto rito, luto ron. Makachicha lang tayo, makakatawid lang. Tama mali? Ginagawa nila, trabaho nila, tama mali? Maraming salamat, DSWD. Maraming salamat, MSW. Ako, kanina pang maga, naghahanap ng pera. Ano ko, kayo nga ang sumagot. Kayo nga ang magbigay ng solusyon para sa akin. Gusto niyo ba mabigyan lahat ang nasunugan? Yung hindi nasunugan, bigyan din natin. So tama ang desisyon. Tama ang desisyon na siya sa atin. Tama ba? Hindi ka naman nasunugan, nakikisunog ka. Tama ba? Gusto yung follow up? Pwede. Gusto yung follow up natin? Ang ibig ko sabihin, kung hindi kayo nasunugan,
huwag na kayong makisali sa dalamhati ng ibang tao. Eh paano? Halimbawa, may totoong nasunugan. Nakuha ng hindi nasunugan. Sino kawawa? Huwag nyo nang pag-interesan yung ilang libo na yan. Ang importante, buo ang bahay mo. Nandiyan ang termos, ang TV, ang panty, ang bra, kumpleto. Eh kayo, tama ba? Ang hirap-hirap masunugan eh. Tapos titirahin pa yung kuryente. Tingnan niyo na nangyari sa atin. Diba? Kaya ako wala akong hinangad kundi kaayusan ninyo. Ibali tayong mahirap, basta tayo panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Kaya, sino man ang nakisapakat na abusuhin yung kalugmukan ng tao, may gaba yun. Bahala na gaba sa kanila. Magkakakuri po mong buti kayo. Waray bata. Ito totoo na kasi naubos ba yung inipon ninyo? Eh ako, gusto ko lang. Kanina madaling araw. Umaga, gumawa ang paraan ng gobyerno. Hapon, mai-deliver kagad yung tulong sa tao. Halos hindi pa nagpapahinga lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Para mairaos lang, maitawid lang, maibsan yung nararamdamang sakit at hirap ng tao. Salamat sa Diyos, walang nadisgrasya. Buti na lang. Pero, huwag kayo mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Kaya, tayo hindi titigil maging mainam sa gobyerno. Ngayon, ipararamdam namin sa inyo na may gobyerno kayo masasandalan sa lungsod ng Maynila. Sa mga hindi nasunugan, huwag na kayong umasa. Uwi na kayo. Tulog nyo na yan. Kasi naawa ko, baka mamaya kasi may mapagkaitan na isa eh. Diba? Nakakaawa naman. Kayo man ang lumugar sa kanila. So, bata, ngayon, tayo lahat. Yung 55, no? 55 yung water damage. 51. Water damage. Magkakaroon din kayo. Yung mga nasunugan. Bawat pamilya. Hindi mag-asawa, Nagdo-double entry. Pwede nung mag-asawa, dalawa. Huwag na. Sayang lang. Alam ko, mahalaga ang pera. Pero mas maganda, bukal sa kalooban binigay, malinis ang iyong konsensya dahil kailangan mo talaga ng tulong. Tama ba? Basta nasunugan ka, huwag ka na mag-alala. Umanatag kayo. Bawat nasunugan, pamilya, tatanggap ng 15,000 pesos. Alam niyo ba kung gaano kahirap yon? Alam niyo magkano yon? 33,015,000 pesos. Yun ang hinanap ko kanina pang umaga. Naubos na ang buhok ko. Pwede ba ba?
May asim pa? I love you. Mahal na mahal ko kayo. Ako, talaga, mahirap ang buhay. Pero, at least, dito man lang maramdaman ninyo na may gobyernong mabilis umaksyon at tumutugon sa pangangailangan natin. Ha? Huwag kayong mag-give up. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Ha? Ang ganda-ganda ng noon. Ayun, ayun ang pinakamaganda. Tayo ka nga. Ayan. Tayo ka dali. Ikaw, huwag kang lumingon. Ikaw! Oh. Ikaw, tayo ka. Tama, sa madami akong mukhang nakita, ikaw ang pinakamaganda. Ayun, I love you. Lumuluwag na ba ang damdamin niya? Kung mag-ingat kayo. Huwag kayo naglalaro ng apoy. Mag-ingat kayo next time. Mahirap. Iyan kasi property ng NHA. Property ng mga pribadong kumpanya. Ba't kaya awa ang Diyos? Sana makarecover kayo agad. Basta ngayon, makakabili na kayo ng soen. Bigay tero, 2x2, plywood, kahoy, makarecover kayo kagad. Huwag yun ang gastusin kung saan. Ipantayo nyo kagad. Yung 2x2, ipalo mo sa ulo ng kapay mong hindi naman nasunugan, nakikisunog pa. Ha? Mema? Para sa inyo to. Ito hindi galing sa akin. Alik sa pera nyo. Sininop ko lang. Okay? Nandito ang ating congressman. Si Congressman Ernest, si Vice Mayor. Yung mga kusyal, nakabati na ba kayo? Nakabati na kayo. Kaya, muli, mag-ingat ka. Tulungan mo kami, ang mga nag-cut off ng DSW. Bakit ka na-cut off? Wala namang cut off. Ano, klase? Ha? Sinisiyasat kayo. Gusto nyo ba bigyan natin hindi nasunugan? Kung kayo ay nasunugan, wala kayo dapat ipag-alala. Tama, mali? Ayun. Basta lahat na nasunugan, mabibigyan. 2,185 families times 15,000. 51 na pamilyang nabasa. Total, 33,015,000. Ganun kalaki. Hindi biro. Marami ng paracetamol yun. Amoxicillin, metformin, losartan, Ensure. Tatanggap niyo na ba yung gatas? Mga taas ka kamay ng mga lolo at lola ko. Ayan, mga spoiled sa akin yan. Mga senior citizen. I love you. Nakuha niya na yung gatas? Sige, mag-iingat kayo. Katulad ng dati, alam niyo may sistema. Kung manatag kayo, magkakaroon naman kayo. Okay? Mag-ingat kayo ha. May awa ang Diyos. Ibili ng gamit para makatayo agad. Tama? Baka i-online nyo ha. Huwag na ha. Basta magtatrabaho tayo ng mayos kahit na ganito tayo kahirap ngayon. Ipipilitin ko kayong itawid. So muli, don't give up. May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Pwede ba akong makisuyo? Palakpakan niyo naman ang ating MSW. Palakpakan ninyo ang inyong barangay. Doon man lang, mapasalamatan natin sila. Pagod na rin yung mga yan. So muli, maraming salamat.
Mag-iingat kayo. I love you. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Grabe mga kababayan, ramdam na ramdam ang frustration ni Yorme dito. Isipin nyo, habang libu-libong pamilya ang walang matuluyan, meron pang ilan na sumasabay sa pila at umaagaw ng ayuda na hindi naman para sa kanila. At sa gitna ng hirap, ganitong klase ng panlalamang sa kapwa ang hindi niya talaga matanggap. Sa kabuuan, 2,895 pamilya ang makakatanggap ng ayuda. Ito ay katumbas ng mahigit 30 milyong pisong pondo na inilaan para sa mga biktima ng sunog. Mga kababayan, kaya maintindihan natin kung bakit mahigpit si Yorme pagdating sa distribution ng tulong. Hindi ito basta pera. 30 milyong pondo ang nakalaan para sa mga tunay na nangangailanan. Kung may mga manluloko, ibig sabihin, may totoong biktima na maiiwan na walang ayuda. Sabi nga nila, kapag may sakuna, dapat nagkakaisa tayo. Pero bakit parang may ilan na gumagawa ng kalokohan sa gitna ng tragedya? Hindi ba dapat nagdadamayan tayo? Hindi nagsasamantala? Napakasimple lang ng hiling ni Yorme, katapatan at pagkakaisa. Sa panahon ng sakuna, wala dapat lamangan o gulangan. Dapat nagdadamayan tayo, hindi naghihilahang pababa. Sa lahat ng oras ng sakuna, dapat sama-sama tayo. Walang lamangan, walang gulangan, walang panlalamang sa kapwa. Kung gusto natin makabangon, kailangan nating magtulungan. Sa lahat ng nag-abot ng tulong at nagpakita ng malasakit, maraming salamat. Ako nga palang Kuya Jenyo, na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.